So welcome mga lods, sa video na to pag-uusapan natin kung saan ka sa inner lane at outer lane. Sa mga long rides, ano daw ang experience ko o saan ako pumapwesto kapag nasa kalsada ako. Lalo na pag sa ganitong mga kalsada, sa mga 4-way road. Pupunta tayo ng Bicol ngayon, sa Zambales tayo, pero isisingit ko na rin itong video na to para pag-usapan, para hindi sayang yung oras natin. So may category ng tinatawag na outer lane tsaka inner lane. So ito na, may 4-way, naging 4-way na siya. So, dito sa pinapwesto natin, ito yung inner lane. Ibig sabihin, ito yung pinakapasok. Inner lane. Ito namang kabila, labas tayo konti. Tingnan natin kung may mga kasabay. Wala. Outer lane. Ito. Yan, outer lane yan mga lods. Yan. So, balik tayo inner lane, ano? Yan, inner lane. Tulad yan. Sa experience ko daw, saan ako pumapwesto? Lalo na sa mga ganitong klase ng biyahe. Anyway, magkape muna tayo. Sorry, nagkape kasi ako. So tuloy natin yung usapan pagdating sa inner outer lane. So ang general rule ay dapat maging attentive kayo kung nasan kayong posisyon bilang isang rider or kung ano yung speed nyo. Kapag kayo ay mabagal, kuwari, ang sitwasyon nyo, kuwari ako, ang sitwasyon ko ngayon, wala naman akong kasabay sa likod. Walang parating sa likod, wala namang pwede ako sa inner lane. Mga lods, ulitin ko, ito ay national road. Ako po ay walang karanasan sa expressway magmaneho. Pero dati, ako ay pasahero ng expressway and napapansin ko na mas stricto doon. Kasi doon, mas maayos. Ibig sabihin, yung outer lane doon, hindi ka mababangga kasi walang obstacle doon. Kasi bawal ang obstacle doon. Binabayaran kasi yon. Doon talaga susundin mo yung outer lane tsaka inner lane rule. Pero pagdating sa ganitong public road, mga lods, magbabase ka sa kung ano yung position mo o kung ano yung speed mo. Ganon dapat. Kunwari, yan. Usually, ganyan eh. Kasi kung susundin natin masyado yung striktong pagsunod, kunwari, outer lanes, mabagal. So, dapat yung mga kotse na yan, nasa outer lane yan kasi mabagal sila. Pero ang problema nga kasi, yun nga, may mga obstacle sa kanan. So, kailangan iintindihin mo sila. Ngayon naman, ikaw bilang rider, palagi ka dapat naka-lookout sa likod, lalo na sa mga high speed na area. Wait lang. Sa mga high speed na area, mamaya may high speed doon eh. So pag mga ganito, wala tayong magagawa kundi sumingit-singit. Basta hindi yung masyadong bastos yung singit. Splitting lane nga to sa ibang bansa, bawal to eh. Pag nasa ibang bansa tayo, baka ma-culture shock pa ako eh. Doon sobra talaga. Sobrang sobrang tindi ng traffic rules doon. Kahit yung mga ganyan na pwede ka makasingit sa gitna. Pagbabawalan ka doon, huhulihin ka doon, titikitan ka doon. Kaya maswerte pa rin tayo kasi kahit pa paano, ganito, hindi ganun ka yung may gray area eh. May area na nakakabuti. Pag sobrang higpit naman, nakakasama. Pero general rule talaga dapat sundin natin. Katulad niyan, mga ganyan. Pag pedestrian, i-assess nyo na mabuti. Pero dapat nga every time kailangan yung huminto. Lalo na kapag may tatawid. Depende sa speed awareness din. Siyempre common sense din. So eto, tuloy natin. Meron na dito, yan, ito tuloy natin. Doon na tayo sa high speed Sa high speed, depende yan. Pare yan, di ba? Mga tricycle, hindi sila marunong mag-outer lane kasi nga may obstacle sa kanan. So yan, iintindihin natin yan. Tayo sa kaliwa. Papunta na tayo ng high speed na tong area na to sa Sanma. So basically, dapat mag-overtake ka dito sa kaliwa. It depends yan kung alam nung nasa harap mo na marunong siyang tumabi. So i-reassess mo pa rin. Pero ang general rule talaga, sa left side ka talaga magpapass. Magka-passing lane tong left side. Basta itong sa left side na to, passing lane na yan. Tapos ito naman sa kanan, dapat katulad niya, tinan mo, ito na ba tong tricycle driver na to? Ito very good. Ayan alam niya kung saan siya po position. Tama siya. So dapat itong mga nasa harap ko, kakanan na dapat yan. Ayan gumigit na siya. So ibig sabihin, alam niya kung saan siya po position. And nakikita niya sa side mirror. Yun yung napakahalaga doon. Yung side mirror mo, tsaka yung awareness mo. Kaya palagi ako nakatingin sa kaliwa ko. Yan. Kunwari, may high speed. May paparating na high speed sa aking motor. Hindi na ako kakaliwa. Hindi na ako usually magkakaliwa na todo-todo. Basta, kailangan mo lang ng awareness. Lahat naman tayo may common sense eh. Minsan di lang gumagana. Kailangan mo lang ng super awareness pagdating sa kalsada. Dapat talaga, gising na gising ka. Katulad niyan, meron akong motor na nasa likod. Yan nakaklik lang. Kaya niya akong unahan actually. Nagchichill lang yan eh. Yan kaya niya akong unahan.
Pero mukhang nagtitingin siya ng mga chicks eh. So pag ganyan, tatabi na ako sa pinaka-outer lane hanggat kaya ko. Hanggat wala akong nakikita sa gilid ko. Syempre, awareness din. Pag tatabi ka, titignan mo din yung likod mo. Yan, katulad niya, no? Hinto ka. Hinto ka, hayaan mo siya mag-pass. Then ako, sa outer lane ako kasi alam ko mabagal ako. Check natin ah. So minsan, hindi na nag-a-apply yung outer lane, inner lane. Kasi yung yung separation ng kalsada, pero nag-a-apply pa rin yung outer lane at inner lane sa iisang kalsada, sa two-way. So, i-apply mo din yung outer inner lane sa rules. Ibig sabihin, kapag may tatawid, kapag merong papas, alam mo mabagal ka, kakanan ka. Katulad ko, kakaliwa ako sa kanya kasi mabilis ako. Oh. Ha? Alam ni kuya na mabagal siya, kaya siya pumapasok sa outer lane. Okay? Lalo-lalo na po sa mga beginner. Dapat ho talaga, kapag mabagal kayo, nasa outer lane kayo. Pag may obstacle, hihinto kayo. So, ganito para sa mga beginner, kunwari, mag-outer lane ako mga lods, So, ganyan. Tapos may maraming tapos mabagal ka, bagalan natin Hindi naman, huwag kayong mag-alala, naman to. Sa demonstration ko, hindi naman ako makaka-aksidente. So, mabagal tapos may obstacle. Anong gagawin nyo? Bigla kayong kakaliwang ganun? Hindi mga boss. Kunwari, may obstacle dyan sa harap. Ayan, yan. Ito. Tapos, kailangan nyong kumaliwa. Kasi kailangan nyo passing lane. Pero hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung paano kayo magpa-passing lane. So, ang gagawin nyo mga boss, pare mabilis kayo, ayan. Tapos, etong dahil mabagal siya, nagiging obstacle na sa inyo. Ano gagawin nyo? Kakaliwa ba agad? Hindi. Kailangan, ipapakita nyo sa kalsada kung ano yung intent nyo. Kailangan, lahat alam nila na within 5 seconds, sa loob ng 5 seconds, alam na nila kung saan kayo pupunta. Pag ganyan, magbabagal talaga kayo. Hindi kayo pwedeng magmabilis. Kaya sobrang halaga ng ganito, ng side mirror. Pag ganyan, sobrang halaga ng side mirror. So, kahit gaano kayo kabilis, kailangan yung it's either huminto kayo hanggat wala kayong visibility sa kaliwa, ng malinaw na visibility sa likod nyo, hindi kayo pwedeng kumaliwa. Yan, for example, wala akong visibility. Ayan, uunahan ako ni tricycle. Ganyan, wala kayo nakikita. Hanggat wala kayo nakikita, yan, may nakita na ako. So, hayaan nyo siya. Ngayon, tsaka kayo titingin sa likod. Hop, diretso, signal light. Pak. Noon, hanggat malawa, katulad niyan, meron ako nakikitang kotse sa likod. Mabilis siya, passing. Balik ka na agad ng outer lane. Ganun lang, hindi mo siya kailangang harangan. Binibigyan ko ng courtesy na yung mga mabibilis kaysa sa akin. Kaya palagi akong tumitingin sa likod. Kaya, hinahanap ko yung original nito. Sa totoo lang, hinahanap ko yung original nito. Yung original nitong YTX. Kasi ang problema ko dito, hindi ako makahanap ng long stem na kulay black. Anong nangyayari? May passing lane ulit. Sa kaliwa ko, may mabilis na motor. Aga outer lane ako. Hop. Diba? Alam niya na yun. Basta walang sudden movements. Yan. Wala na akong kasunod sa likod. Mag-i-inner lane na ulit ako ngayon. Basta wag hindi sudden na inner lane, ha? Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Doon, inner lane. Ganun. Depende sa capacity, boss, ha? So, sa mga beginner, bigyan nyo sila ng 5 seconds. Ipaalam nyo sa lahat kung saan kayo liliko. Parang bibigyan nyo ng 5 seconds mag-isip yung mga nasa paligid nyo. Ayan, katulad yan, intersection. Kailangan natin huminto kasi maraming obstacle. Diretso. Ayan, nasa inner lane tayo, di ba? Katulad yan, may kakaliwa. Tama yung ginagawa niya, mga boss. Sa inner lane pa rin yan. Tama yung ginagawa niya. Kaya pagdating sa intersection, talagang kailangan mong huminto. Hindi ka magmamabilis. Kasi kapag nagkamali ka dyan, tapos ang buhay mo. Yan, isa sa mga exception yan. Paano kung sa inner lane, di ba? Sabi nga, passing sa inner lane. May kaliwaan. So, mababangga tayo kapag ganun. Lagi ako nagbibigay ng kortesiya o respeto dun sa may mas mabilis sa akin. Nire-recognize ko yung mga kotse, yung mga click na mas mabilis sila sa akin. Tsaka na ako tatabi. Hindi ko iiano yung karapatan ko. Hindi ko ilalaban yung karapatan ko. Ari, sa inner lane ako, tapos matagal na ako sa inner lane. Well, actually, hindi ko naman karapatan yun kasi dapat nasa outer lane ako So, nag-iiba yung dynamics, yung rules. Depende kung sino yung kasabay mo sa kalsada. So, pag mga ganito, ganyan. Sabi ko nga, kapag tricycle, mabagal yan. Dapat nga sa outer lane sila. Katulad yan, ayan, yung 1, 2, 4. Congrats sa iyo, kuya. 1, 2, 4, 4. Ang galing niya mag-drive. Dapat nasa outer lane siya. Tama yung ginagawa niya. Itong nasa harap natin, hindi ko alam kung bakit siya nandyan. Ayan, naka-recognize naman siya. Pag pedestrian, hinto tayo. May mga kids.
Okay. Diretso. Yan, nare-recognize naman ng mga tricycle driver. Talagang minsan talaga, iniiwasan lang nila yung mga obstacle dito sa gilid. Depende ho talaga yan sa current situation. So, ang current situation natin, tayo yung pinakamabilis sa area, sa part na yon. So, ako yung pupunta sa inner lane. Sa ganitong situation naman, traffic, kahit saan na to. So, kung saan ka makakalusot. Basta, tama yung signal. Yan, diretso. So minsan susunod tayo sa mga nagdumamando, paunahin natin yung mga ang priority natin dito, pedestrian, and then ayan, pwede naman tayo lumusot diyan eh. Sige lang nanay. Pag ganyan ayan, nag-a-apply ba yung rules ng outer lane? Hindi na. Depende yan kung gaano kahigpit. May mga nagmamando ng traffic, kailangan natin sundan. So hindi mo naman kailangan maging perpekto, basta yung flow ng parang tubig, mangyayari parang magiging tubig tayo. Kung ano yung flow ng kalsada, susundin mo yon. Pwede ka magmabilis, pero hindi ka mahirap magmabagal. Yung sobrang biglaan na hinto, doon ka maaaksidente or mga sudden movements. Pero yung magmamagal, okay, pero yung mga sudden stop, sudden movements, yun yung nakakaaksidente. Ang kalsada ay parang ilog. Pag naging harang ka, buwag ka. So sana, nasagot ko po yung inner tsaka outer lane experience ko. Pasensya na kayo, wala akong script Kasi usually nilalagyan ko yan ng script para hindi ko makalimutan yung sinasabi ko. Pero ganun po ako mag-drive o gumamit ng outer tsaka inner lane. Ayan, katulad niyan, hindi nag-a-apply yung outer lane ngayon, diretso ka. Basta siguraduhin mo lang na hindi sila kakanan. Kailangan i-assess nyo muna sila, ano ba to, kakanan ba to? Pag mga ganyan, diretso lang kayo. Yan, na-assess ko naman na hindi siya kakanan eh. Ang mahirap yung makatagpo tayo ng tricycle driver na biglang bibigla. Yun ang napakahirap. Pero bihira lang naman ako makatagpo ng ganun. At kailangan nyo din ng allowance. Mamaya bigyan ko pa kayo ng sample ng outer tsaka inner lane. Minsan mapapansin nyo kapag nasa outer lane kayo, yung mga nasa inner lane, bumibilis. Minsan naman, hindi. Depende talaga sa situation. So, pagdating sa traffic, ang outer lane at inner lane, nagkakanda, leche-leche na sa province. Pero, pagdating sa Manila, lalo na pag mahigpit, inner lane, mga mabibilis talaga yan. Yung mga mag-outer lane line, yun lang yung mga nagpupunta ng kanan, ayan. So, yung kakaliwa, ganyan. Kung may nag-inner lane, yun yung mga kakaliwa. So, depende talaga sa situation. Pero, ang general rule, ang pinakamabilis, nasa kaliwa. Ang pinakamabagal, nasa kanan or nasa labas papunta sa labas ng kalsada or sabihin natin out of bounds para mas madaling maintindihan or for beginners kortesiya lang kung sino pinakamabilis, respetuhin kung sino ang mabilis. Hindi kailangan magkarera, kailangan mong recognize na ang kotse mas mabilis pa sa motor. So pag may nakita kang kotse, alam mo nang paparating, tumabi ka na. Huwag mo nang hayaan pang kumanan pa siya sa'yo. Dumaan pa siya sa kanan. So pag dumaan siya sa kanan, ibig sabihin, nangamote ka na. Usually, dapat sa kaliwa siya dadaan. Kasi yun yung passing lane sa kaliwa. So wag po tayong ganun. Palagi natin tatandaan na ang respeto sa daan, general rule yan. Kahit sang side. Katulad yan. Up. Katulad yan, passing, siya, pwede din sa outer lane as long as safe. Pero usually talaga sa kaliwa ka lang. Dapat mag-overtake, hindi sa kanan. Yun yung yun yung nasa libro Kaliwa ka lang mag-overtake. Pero sa atin kasi sa Pilipinas, dahil sa traffic nga, hanggat kaya, mag-overtake. At ako po yung nag-overtake din sa kanan. Kaya hindi ko din masisi kung bakit hindi tayo makakaliwa ng overtake. Kasi minsan, yun yung pinaka-best way para makaiwas sa traffic. Common sense na lang. Ganon. Marami namang way May mga checkpoint. Marami namang way Tulad yan, traffic. Hindi nag-a-apply ngayon ng inner at outer lane. Mas mabilis ang outer lane. Kaya yung mga malalaking sasakyan nasa inner lane kasi pagdating sa public road, ito ay mahirap daanan ng mga malalaking sasakyan dahil maraming obstacle. Kaya usually yung mga motor nandito sa outer lane. Maaaring may sumulpot, may batang naghaharutan, may aso, may lalaki naghaharutan, magjowa na nag-aaway. Hindi mo alam napakahirap niyan. O kaya naman may tumatawid na katulad nun, may tumatawid na pasahero. Kaya ang hirap-hirap kapag may nakaparada sa outer lane. Minsan naman mayroong nag-overtake. Ang hirap, 'di ba? Katulad niyan, passing lane, outer lane, kaso nag-outer lane din siya. Yun, delikado yung ginawa niya. Pero sige, pagbigyan mo na. Inner lane, tapos meron tayong tao sa likod. So sobra dapat alerto ka. May mas mabilis. Outer lane ulit.
Yan, signal ka. Basta palagi ka magsisignal. Papakita mo, kakaliwa ako. Kakaliwa ako mga boss. Okay, tapos may mas mabilis ngayon. Signal ka ulit. Tapos paunahin mo yung mas mabilis sa'yo. Hindi mo kailangan mangarera. Wala kang dapat patunayan. Ayan mas mabilis siya sa akin kasi mas maganda yung motor niya. Mas automatic. Mas modern. Pagbigyan mo siya, huwag mo siyang unahan. Mas mabilis pa sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi mo kaya unahan yan. Wala kang dapat patunayan. So, ibigay mo sa kanila yung inner lane. Hindi porket naka 90 ka na, hindi mo ibibigay yung inner lane. Yung mga naka-scooter na yan, kaya niya mag 120, 150. Wala kang bat-bat dyan. Tsaka wala tayong dapat patunayan. Mga ngarera ka para saan. So, ibibigay mo sa kanila yung daan. Bibigyan mo sila ng kortesiya. Ngayon, kung nakakasabay mo sila sa pag-overtake, pag nakikita mo na kaya mo sumabay at hindi nila kayang habulin, pero usually kayang-kaya ka nilang habulin. Kaliwa tayo. Ayan, gagamit ka lang ng signal light sa inner lane kapag may kakaliwaan ka, then hihinto ka. Siyempre, i-assess mo rin yung situation, tapos tingnan mo kung makamamaya nag-sudden stop ka sa flow, yun napakahirap. Yang sabi ko, dapat bibigyan mo sila ng 5 seconds, lalo na sa high speed. 5 seconds, lalo na kapag nasa high speed ka. Tapos, para malalaman nila, ay, kakaliwa tong batang to. Kaya, kakanan na sila ngayon. Iiwasan ka na nila. So yun lang. Yun yung general rule ko. Bigyan mo ng courtesy yung mas mabilis sa'yo. I-recognize mo kung sino mas mabilis sa'yo. Huwag kang makipagkompetensya. Respeto. Ayan, respeto sa overtake. Wala kang dapat patunayan. Walang sudden movement. Walang sudden stop. Then makakarating ka sa gusto mong puntahan. Well, ayun, yun ang end of discussion natin pagdating sa inner lane, outer lane. Itong mga pinagsasabi ko ay apply lang po sa public road, sa public road, hindi po sa NLEX o SCTEX. Yun kasi mahigpit sila doon. Maaari kang ma-fine doon kapag mali yung paggamit mo ng lane. Pero dahil nga naka YTX lang tayo at sa public road tayo gumagamit, usually ang ginagamit dito is yung current situation mo kung sino mas mabilis sa inyo. Sa public road, mas kailangan mong makisama. For example, ganyan Ayan, pataas Lulusot ako sa kaliwa. Alam naman ng mga rider yan. May mga sasakyan. Iwasan mo. Ayan, tumatabi naman siya Tumatabi naman siya. Alam niya yung rules ng alam niya yung rules ng road Marami naman nakakaalam ng rules ng road. Nagkakataon lang talaga usually yung mga tricycle driver, walang choice. Kasi ang kalsada dito sa Pilipinas ay hindi naman maganda. So ngayon, may kotse sa akin sa likod. So anong gagawin ko? As long as possible, sa pinaka-safe na paraan, nasa outer lane ako. Hindi ko pwedeng i-compromise yung safety ko. Pero, maintindihan naman nila ako. Ayun naiintindihan naman nila ako. Ngayon, mas safe na ako pumunta sa outer lane. Kaya sa outer lane na ako pumunta. Ayan, katulad yan. Nauuna na sila. Goods yun. Maintindihan ka na nila nun. So, ibig sabihin, nagbibigay ka ng kortesiya as long as sa pinaka-safe na alam mo. Maintindihan naman nila yung situation mo Kung nakaharang ka ng konti, walang problema doon. So, ganun po ako mag-drive. So, hopefully, kung may nakita kayong mali, basta chat nyo lang ako. Comment nyo lang po sa baba. Minsan talaga sobrang busy lang ako sa buhay. Maraming activities, maraming responsibilidad, may trabaho. Then, kailangan ko pa magugas ng plato, maglaba. Kaya po, pasensya na kayo pag hindi ako nakatutok sa social media. Dinidesynthesize ko rin yung sarili ko dahil ako po yung nakaharap na sa computer sa akin trabaho, tapos harap na naman ako sa screen. Parang nakakaano ng mental health, nakakaubos. And sobrang na-appreciate ko po kayo lahat. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. And then, pag may gusto po kayong sabihin, comment lang po kayo para sa mga discussion. And then, syempre nakikita din ng baguhan yan. Ako po yung papunta ng Bicol ngayon, So, kita-kits. And mag-ingat po palagi sa biyahe. Rajat Bihero, peace out.